March 27, 2024, may follow-up check-up pa sana ako sa ospital. Pero biglang sumabog ang aking panubigan sa kalsada pa lang. Kaya diretso na kami sa emergency room. Ang asawa ko nga dyan ay busy naman sa pagtataboy ng mga lamok at maraming ang lamok. Tsaka tarantang-taranta din siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Samantalang ako, chill-chill lang ako sa mga panahong yan dahil nga kahit sumabog lang ang aking panubigan, ay wala akong naramdaman na kahit na anong pain. At sa madaling salita, after 14 hours, ayan na, nailabas ko na ang aming baby. Kaso naka-oxygen siya dahil nanghina na nga siya. Nagkaroon siya ng fluid sa baga. At nung lumabas nga siya ay wala siyang reaction. Sobrang nanghina talaga siya. Wala man lang siyang kahit anong movement, kahit yung moro reflex na sinasabi ay wala talaga siyang reaction. Kaya sabi ng pedya, ipaano daw, ipa-x-ray. Ayun, nagka-fluid siya sa baga. Tapos, nagkaroon ng infection sa dugo dahil nakakain na ng dumi. Nasakal din siya sa loob dahil nagka-cord coil pala. Hindi naman namin alam na ganon kasi yung ultrasound ko, okay naman siya. Kaso nga lang, yung panubigan ko, naunang pumuto kaya posible talagang magbago. Kaya nagka-cord coil, ayun, nanghina siya. Yung oxygen niya bumaba pero sa awa ng Diyos, nakarecover din naman siya pero 4 na araw siyang naka-oxygen tapos nakaswero lang siya kasi bawal pa siyang dumedi sa akin dahil pag dumedi siya baka mapunta sa lungs yung milk. Mas malaking problema kung ganon kaya tiniis na lang namin kahit medyo hirap na kami. Yung asawa ko nga hindi na rin siya mapakali. Nasa bahay nga lang pala siya at si mama ang kasama ko mahihinga at pumunta ang aking ina at kahit papano meron kaming katuwang. At si Mister nga ay mahina ang loob. Hindi niya kayang tingnan yung anak niya na tinutusukan ng mga karayom. Sa dami ng tusok talagang nakakaawa yung bata. Nilakasan ko na nga lang yung loob ko dahil kung ako pang hihinaan paano na. Kahit nga sariwang-sariwa pa yung tahi ko, may nararamdaman pa ako masakit sa tiyan ko. Talagang kinaya ko naman lahat yon. Yung mga panahon ngayon ay bawal talagang bitawan si Bibi. Bawal tulugan dahil nga may oxygen. Baka matanggal yung oxygen sa ilong niya. Naku po, delikado talaga. At hindi lang yon, nanilaw din siya kaya ayun, kailangang i-blue light or yung tinatawag nila ng phototherapy. Awang-awa din ako sa baby ko na yun dahil iyak siya ng iyak. Muti na lang si Mister nagipag-swap na kay mama at ayun si mama nang hina na rin at syempre may edad na din. Hindi na rin kayang magpuyat kaya si Mister na lang muna ang nagbantay kay baby at ako ay pinatulog niya. Talagang magdamag na nagbantay ang aking asawa. Doon nang mag 7 days na kami sa ospital tapos na ang mga antibiotics ni baby. Akala namin makakauwi kami pero hindi pa pala at umabot pa kami ng 8 araw dahil kinunan ulit si baby ng dugo at ayun, meron pa rin siyang paninilaw kaya nag-blue light ulit at talaga namang excited na sana kami umuwi. Pero walang magagawa dahil hindi pa kami pinapauwi ng pedya. Mabuti na nga lang pagkatapos ma-blue light ni Bibi, hindi naman umabot ng 24 hours at nag-okay na rin ang kanyang paninilaw. Medyo nanilaw pa siya pero okay na yung dugo niya kaya sabi ng pedya para na lang ting umaga. Medyo malaki nga din ang binayaran namin sa ospital pero okay lang naman yun, at least safe kami mag-ina. At sa wakas kami nga ay pauwi na. At nakapag-ayos na nga ako, naglagay lang ako ng moisturizer dyan at kaunting brush on para magmukha naman tayong tao dahil nga gabi-gabi tayong puyat at syempre kakapanganak lang natin at dumagdag pa yung sobrang lamig ng hospital. Talaga namang nakakadry ng skin. Oy, charot. Nakakadry ng skin talaga yung sobrang lamig. Kaya medyo nag-ayos ako dyan. At excited na rin kaming umuwi dahil miss na miss ko na ang aming bahay. Ayaw ko na talaga diyang bumalik sa hospital na yan. Pero sabi nga ni Doc ay after 4 years daw pwede nang sundan si Bibi. Kaya sigurado ako after 4 years ay babalik ulit ako dito. Charot lang. Bahala na si God kung bibigyan pa ulit kami ng
pangalawang pagkakataon na magka-baby. Ay, pangatlo na pala kasi meron na din kaming baby angel in heaven.